الحمد لله نستعينه ونستغفره وعليه يتوكل وإليه ينيب وإليه المصير. وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Una, magpapasalamat ako sa Allah sa pagkakataong ibinigay sa atin para mamit kayo, para sa kahit kaunting sandali makapagbigay ako ng makapag-share ng kaalaman. Tanggapin nawa ito ng Allah mula sa atin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang sahaba, si Abu Darda, siya ay nasa Madina, alam niyo naman yung Madina. Meron isang lalaki mula sa Damascus, naglakbay siya patungong Madina. Alam niyo kung gaano kalayo between Damascus, Syria, to Madina. Napakalayo. Ang paglalakbay niya hindi aeroplano, hindi helicopter, o hindi sasakyan. Lakad. Pagdating ng Madina, nakita niya si Abu Darda. Si Abu Darda ay isang sahaba na naabutan niya at nakasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya yung Abu Darda, "Ma'aqdamaka ya akhi, ano ang dahilan kung bakit ka dumating dito? Ajita li hajatin, dumating ka ba sa isang pangangailangan?" Qala la, hindi. "Dumating ka ba sa isang business?" Sabi niya, hindi. "Ang dahilan bakit ka pumunta rito?" Ang sagot ng lalaki, "Jitu li hadithin sami'tu annaka tatahaddath bihi." Dumating ako dahil sa isang hadith na narinig ko na iyo itong ikinikwento. Nagulat sa Abu Darda. Sabi niya, "Yan ba ang dahilan kung bakit ka dumating?" Sabi niya, "Oo, yan lang. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Katotohanan, narinig ko ang sugo ng Allah kanyang sinabi. Ang hadith ay napakahaba, pa i-clear natin dahil kaunti yung oras. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah, ila akhir al-hadith. Sinabi ni Propeta Muhammad, sinabi ni Abu Darda, katotohanan narinig ko ang sugo ng Allah na kanyang sinabi, sino man ang lumabas ng bahay at ang dahilan ay para lamang maghanap ng kaalaman, ay bubuksan ng Allah o padadaliin ng Allah para sa kanya ang pintuan ng paraiso. Subhanallah. Napakalaking word. Kasunod na natin sinabi niya, nakatotohanan ang lahat ng nilikha sa kalupaan at karagatan ay nagkumili ng kapatawaran para dun sa taong maghanap ng kaalaman. Subhanallah. At ang mga anghel, kanilang ibababa at kanilang mga pakpak dahil sa pagkalugod sa ginawa ng kapatid niyo, naghahanap ng kaalaman. Subhanallah. At ang mga propeta, hindi sila nagmana o nag-iwan ng dinar o dirham. Bagkus, iniwan nila ang kaalaman. Sa sino ang makakuha nito, ay tunay na nakuha ng parte o ng paggawa ng nubuwa o pagkapropeta. At ang kapareho ng isang tao na may kaalaman at sa isang tao na walang kaalaman ay kapareho ng buwan na nagniningning sa gitna ng kadiliman kasabay ng mga bituin. Napakaliwanag dahil ng tao naghahanap ng kaalaman. Subhanallah. Kapatid, ikumpara natin yung ating sarili doon sa ginawa ng tao na yun. Nag-from Syria, pumunta ng Madina para na sa isang hadith. Ikumpara natin ang ating paghahanap ng kaalaman sa ginawa niyang sakripisyo sa kung ano ginagawa natin ngayon. Subhanallah. Tayo ngayon, mula sa ating trabaho, mula sa ating kumpanya, susunduin tayo. May sasakyan, may pagkain, lahat ibibigay libre, free. Diba? Napakadali. Nasa iyo na lang kung kukunin mo ang chance na to. Ang mga sahaba, ang mga tabi'in, ang mga ulama, sila Imam Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Dawud, mga
mga tabi'in, mga scholars ng Islam na ibinigay nila ang pagsasakripisyo para sa paghahanap ng kaalaman ang kanilang ginagawa. Naglalakbay sila from Iraq to Makkah, from Makkah to Syria, from Syria to Egypt, to Misr. Napakalaki na kanilang mga sakripisyo. Pero tayo, subhanallah, napakalaki. Kapatid, sa totoo lang, tayo ay nabubuhay sa panahon na napakauli ng kaalaman. Napakaraming fitna. Ang mga tao, halos hindi nila nabibigyan ng pansin kung gaano kahalaga at paghahanap ng kaalaman. Basta trabaho, alam natin na kailangan ng hanap buhay. Pero yung time na kakalimutan natin ang kabilang buhay at ang paghahanap ng kaalaman, ito ay isang malaking pagkalugi at kasiraan para sa ating pananampalataya. Kapatid, sa totoo lang, meron isang scholar na sabi niya, ang kahalagahan ng kaalaman sa buhay ng isang tao ay higit na mas mahalaga para sa isang tubig na kailangan ng katawan at ng pagkain. Dahil ang pagkain at tubig, ito ay kailangan ng ating katawan, subalit ang kaalaman, kailangan ng ating kaluluwa na siyang magbabalik sa Allah. Subhanallah. Ilan yung mga taong naligaw? Ilan yung mga taong nalagay sa haram? Anong dahilan? Bakit sila nandun? Nagkasala, gumagawa ng isang bagay, hindi niya alam, haram na pala yung ginagawa niya. Bakit? Dahil wala siyang alam. Hindi niya alam na haram pala yung ginagawa niya. Hindi niya pa alam, hindi niya alam, hindi niya napapansin na yung kanyang ginagawa, labas na pala sa Islam. Hindi niya alam, nakakagawa na siya ng shirk, ng kufur. Subhanallah. Anong dahilan? Kakulangan sa kaalaman. Subhanallah. Si Hudayfa bin Yaman, isang sahaba radhiyallahu anhu, sinabi niya, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, fa kuntu as'aluhu 'anil shar, makhafatan an yudrikani." Si Hudayfa bin Yaman, isa sa mga sahaba, sabi niya, ang mga tao sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi nila tinatanong ang Rasul sa mga mabubuting bagay. Subalit ako, sabi niya, tinatanong ko ang Rasul sa mga masasamang bagay. Makakapagay ang yudrikani. Dahil baka mamaya, gumagawa ko ng isang bagay, yung pala haram na. Subhanallah. Bakit hindi tayo maghahanap ng kaalaman? Na alam natin na ito ang pinakamainong na gawain na magagawa ng tao at liwanag at pagpunay para sa kanya habang nandito sa mundo. Bakit hindi tayo maghahanap ng kaalaman na samantalang ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya tatanungin kung sino yung mga engineer, doktor, o sino yung magagaling sa computer. Hindi niya tinatanungin sa mga malaika, sa mga anghel. Alam ba natin mga kapatid na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang mga anghel na nagpapalitan sa araw at sa gabi? Tinatanong sila ng Allah. Ang hinahanap ng Allah mula sa mga alipin na kanilang nakita sa mundo ito, sino? Mga engineer, doktor? Hindi. Pinapahanap ng Allah yung mga pagtitipon na dito ay naghahanap ng kaalaman para sa Allah, tungo sa labas ng Allah. Bakit hindi tayo maghahanap ng kaalaman? Na ang paghahanap ng kaalaman, ito ay pagmamala sa gawain ng mga propeta. At ang mga propeta, sila ang pinakamarangal na nilikha ng Allah dito sa mundo, mula sa libo ng mga tao. Mga kapatid, nagbibigay ako ng limang bagay na nagpapatunay ng kagandahan ng paghahanap ng kaalaman. Una, hinihiling ko na pakinggan niyo dahil mamaya itatanong ko sa inyo ito. So meron dito, Carl, STC. So inshallah, sa sino na makakasagot, may premyo siya. So may limang bagay na kagandahan ng paghahanap ng kaalaman. Una, ang paghahanap ng kaalaman sa sino mang tao na nagkakaroon ng kaalaman sa Islam, ano ang idinudulot niya sa kanyang buhay? Nagkakaroon siya ng takot. Takot sa puso. Kapag tandaan nyo, kapag ang isang tao ay matatakutin sa Allah, mapapansin niyo siya, mapapansin niyo sa kanya ang pagiging matakutin. Kapag nakita niyo sa kanya, tandaan nyo, malawak ang kaalaman niya sa Islam.
Subalit kapag ang tao nakikita niyo na pabaya sa mga gawain, hindi nagsasala, hindi umatin ng mga activities, palatandaan yun na ang kanyang kaalaman sa Islam ay napakaunti. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama." Katotohanan, ang mga taong natatakot lamang mula sa alipin ng Allah ay yung mga may kaalaman. Subhanallah. Tama ba? Ang paghahanap ng kaalaman, kapatid, pagmasdan niyo ang isang tao na naghahanap ng kaalaman, halimbawa, nagbasa siya ng isang aklat, pagmasdan niyo. Ang isang kapatid, kapag nagbasa ng isang aklat at natapos niya, tandaan niyo, pagmasdan niyo, sasabihin niya, "Bro, gusto ko pa ng isang aklat. Gusto ko pang dagdagan." Para nakaka-interest, nakaka-excited. Ang isang tao na naghahanap ng kaalaman, mas tumitindi ang kanyang pagiging excited sa paghahanap ng kaalaman. Yun ang bunga ng tao na naghahanap ng kaalaman. At yung tao walang pakialam sa paghahanap ng kaalaman, sasabihin niya, "Ayoko na, tinatawag ako." Yun ay sign na kaunti ang kanyang kaalaman. Pangatlo, ang paghahanap ng kaalaman, ang tao na naghahanap ng kaalaman at nagkaroon ng malaking kaalaman sa Islam, ito ay napakalaking biyaya o minna, biyaya o reward ng Allah na ibibigay sa iyo dito sa mundo. Ang galing sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang nais ng Allah sa kanyang alipin ang kabutihan, ano sabi niya? Bibigyan ng laptop, mamahaling cellphone, sasakyan, pagiging mayaman dito sa mundo. Ang sinabi ng Allah, ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapag dinais ng Allah sa kanyang alipin ang kabutihan, ipapaunawa sa kanya ang reliyon. At ang pagkakaroon ng malawak na kaunawaan o pag-unawa sa Islam, hindi ito makakamit ng tao maliban na lamang na siya ay magsaliksik ng kaalaman. Pang-apat, ang paghahanap ng kaalaman, ito ay nagiging dahilan para ang isang kapatid ay maging isang dakilang nilikha at napakataas na antas. Ang isang kapatid na naghahanap ng kaalaman ay nagiging mataas na antas ang kanyang kalagayan sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Itataas ng Allah ang antas ng mga mananampalataya at sa mga pinagkaroon ng kaalaman. Itataas ng Allah ang kanilang antas, subhanallah. Kapag sinabi ni Aquino, ikaw ngayon ilagawin director ng mga pulis o kaya isang tagapayo, hindi mo magiging masaya na ipagmamalaki mo sa mga kasama mo na, "Oh bro, ginawa mo ni President na isang director." Paano pa ang Allah ang magtataas sa iyo? Paano ang Allah kung siya ang magtaas sa iyo? Subhanallah. Nasamantala sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ta'alamu Qur'ana, man ta'alamu Qur'ana wa khairukum man ta'alamu Qur'ana wa 'allamahu." Ang pinakamainam sa inyo ay yung taong nag-aral o natuto ng Qur'an at itinuro niya ito. Kapatid, yun yung 5 bagay. Ay panglas. Ang paghahanap ng kaalaman, ito ay pintuan mula sa pintuan ng paraiso. Sino mang tao naghahanap ng kaalaman, ay tunay na tinahak niya o pinasok niya ang isang pintuan mula sa napakaraming pintuan ng paraiso. Dumako tayo mga kapatid doon sa mga dahilan para matulungan ka na maging excited o maging interesting sa paghahanap ng kaalaman. Una, al-ikhlas. Napakahalaga ng ikhlas. Kailangan sa isang naghahanap ng kaalaman, ang gawin niya ikhlas ang kanyang intention na para lamang sa Allah. Sinabi ni Imam Ahmad, sinabi ni Imam Ahmad, rahimahullah, ang kahulugan, ang pinakamainam na gawain ay ang paghahanap ng kaalaman liman sahat niyatuhu. Qano wa kayfa dhalik?
tinanong siya, paano mangyayari na ang intensyon ay tama? Ang sabi niya, ang tanwin bihada raf'ul jahal an nafsika wa an ghayrik. Magiging tama ang intensyon mo sa pamamagitan ng intensyon mo, maghahanap ka ng kaalaman upang iligtas ka o iligtas mo ang iyong sarili mula sa kamangmangan at iligtas mo ang iyong kapatid o ang ibang tao mula sa kamangmangan. Yun ang unang intensyon o kabilang sa pagiging tama ang iyong intensyon. Pangalawa, kailangan kapatid makakatulong sa iyo sa paghahanap ng kaalaman ay yung pag-iwas sa mga kasalanan. Iwasan mo ang mga kasalanan kapatid dahil habang ginagawa mo ang kasalanan, mahihirapan ka na maunawaan o madagdagan ang iyong kaalaman. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Katakutan ninyo ang Allah at tuturuan kayo ng Allah. Pangatlo, kapatid, makakatulong sa iyo na kapag ikaw naghahanap ng kaalaman, gawin mo ang paghahanap ng kaalaman na ito para ipagtanggol mo ang iyong relihiyon. Like for example, ulit tayo sa mga Pilipinas, sa mga balik Islam dito, pagdating ng Pilipinas, check na maraming magtatanong, tiyak na aapihin o sisiraan ng Islam, so chance mo na ito para ipagtanggol ang relihiyong Islam mula sa kanilang maling pananaw. Pang-apat mga kapatid, kailangan kapag naghahanap ka ng kaalaman, i-intention mo na i-apply mo ito. Kahit maliit lang. Halimbawa, narinig mo, nagsabi ng isang kapatid na sinabi ng Rasul, ganito, nung marinig mo, i-intention mo na, mag-intention ka na i-apply mo sa sarili mo to. Panglas, kailangan kapatid, sa paghahanap ng kaalaman, huwag mong kalimutan. Pagkatapos mong bigyan ng liwanag ang iyong sarili, hayaan mo ang sarili mo manawagan tungo sa landas ng Allah. Hindi pwedeng manawagan sa landas ng Allah isang tao kung wala siyang kaalaman. Pagmas kapatid, meron akong i-share ng isang tao, particularly sa mga balik Islam dito, na dito na balik Islam, bilang encouragement. Kilala mo si Sheikh Omar bin Al-Ghor, siya dating balik Islam, nakatulad natin. Balik Islam din po ako, 2006, ako nagbalik Islam. Si Sheikh Omar bin Al-Ghor ay walang kaalam-alam sa Islam. Pagbabasa ng mga aklat, pagtatanong, at pagiging ikhlas ang intensyon. Ngayon, isa sa Sheikh Omar bin Al-Ghor sa mga sikat na mamamahayag sa Pilipinas tungo sa relihiyong Islam. Ang dahilan nun, paghahanap ng kaalaman at ang may puso, gusto niyang iligtas ang kanyang mga kapatid o ang kanyang mga kapitbahay o kapwa para sa relihiyong Islam mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa kapahamakan tungo sa kaligtasan sa araw ng pagbubog. Iyon ang kahalagahan ng paghahanap ng kaalaman. Mga kapatid, hinihiling ko na sana ipagpatuloy niyo ito. Huwag kayong sumuko, huwag sabihin na balik Islam lang ako, ganito lang ang kaya ko. No. Hanggat may buhay, may pag-asa para sa paghahanap ng kaalaman. Ang paghahanap ng kaalaman, kapatid, ito ang magtutulak sa iyo tungo sa kaligtasan sa araw ng pagbubog. Ang tao ng kaalaman, dahil yung tao, alam niya kung anong dapat niyang gawin habang nandito sa mundo. Alam niya kung ano yung dapat niyang iwasan. Yun lang po at hinihiling ko sa Allah na pagtubahan tayong lahat at patatagin sa relihiyong Islam. At gawin niya tayo lagi nagsisikap sa paghahanap ng kaalaman. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.